Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyo mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Ganda nga po, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And yung mga na-miss out nyo hong episode, pwede nyo hong mahabol dyan at mapanood at mapakinggan. No? Ang tatalakayin ho natin sa hapong ito is save your bones. So, ganun ho, kaimportante ang ating mga buto. Yan ho ang basic framework ng ating katawan. Di ho ba, pagka ho mahina ang tuhod ninyo, hindi na kayo makatatayo, hindi na kayo makalalakad. Yung mga na pag may edad na ho at wala na hong balance, ayun, babalian ho sa hip, pwede hong hip fracture, no? So tabingi na ho ang lakad. Pagka ho mahina na ang spine, anong nangyayari? Nakukuba, pag edad. So ganun ho kaimportante ang ating buto. Kung kayo ho ay mahilig magkape, bawasan po kasi every time you drink coffee, iniihi nyo ho ang calcium ninyo. And actually, anything with caffeine, hindi lamang ho coffee but also yung mga cola drinks. So, yung mga cola drinks ho, ganun din po. Because of the caffeine, iihi nyo ho ang calcium ninyo. Pag nag-iedad ho, syempre prone na ho sa osteoporosis. Pagkatapos, mababawasan pa yung calcium sa buto dahil sa pag-inom ninyo ng mga caffeinated drinks. No? Para ho dun sa mga hindi nakakaalam, so now you know. So, iwas ho sa ganyan dahil dapat ho ang pagbibuild natin ng ating tibay, ng ating buto, nung time pa hong kabataan natin. Kasi kung ngayon pa lang kayo mag-start, mag-supplement, pampatibay ng buto, no? It's too late. Kung hindi nyo ho madadagdagan, wag nyo na hong bawasan. Pag sinabi hong osteoporosis, ibig sabihin ho, buhaghag na ho. Wala nang masyadong density ang inyong mga buto. So, si Miss X, 1 year ago daw ho, ay sabi ng kanyang doktor ay meron na ho siyang osteopenia. Now, sabi ho ng doktor niya, hindi na osteopenia, osteoporosis na raw po. Ano bang ibig sabihin nito? And paano niya raw ba gagawing malakas ang kanyang buto? Okay? Meron hong several factors for having a weak bone. So, pag babae ho, of course, pag menopause na ho ang edad. And lalo na ho, hindi lang pag menopause na, mas marami ang anak mo, mas mababa ho ang calcium level ninyo sa inyong katawan. Sa kada isang anak ho, humihina ho ang buto ng mother. Ang osteopenia ho, medical term, which means na yung bone mass mo ho is below the normal level. At lahat ho ng tao ay nagde-develop ng some degree of osteopenia with age. Lahat ho tayo. And with osteopenia, you have 2 times the risk of fracture. 2 times kang may risk for fracture. Halimbawa ho, nadapa, nadulas, no? And osteoporosis naman ho means weaker bones, which are prone to what? Breaking. And ang risk niya ho for fracture is increased up to
4 times. Doble ho ng osteopenia. Sa osteopenia, mahina ang buto mo, prone to fracture ka 2 times. Pag osteoporosis ka na ho, mas lalo hong buhaghag na ang bone density mo, you are prone to fracture 4 times. Kaya ho, ating pag-uusapan kung ano ho yung mga possible ways para ho maprotektahan natin ang ating mga buto. And before that, paano ba na-form ang ating mga bones? There could be bone tissue being added and some being removed at any given time. So, meron hong nadadagdag pero meron din hong nababawas. Lahat naman ho ng cells natin sa katawan ganyan, like red blood cell. Every 120 days, namamatay ho yung old RBC, manganganak naman ho ng panibagong young RBC. Ganun din po sa buto. At para ho magkaroon ng strong bones, you need to store calcium in your bones. At a young age. Ayan, nadinig nyo po. At a young age. Dapat ho, nung bata pa kayo, nag-build na kayo ng maraming calcium sa inyong buto. And the build-up stage occurs early in life and nagpipik ho yan at the age of 30. So, yung edad nyo before 30 hanggang 30, dyan ho kayo nagbibuild ng buto. And after this, mas marami na ho ang bone breakdown than build up. Hence, our bones become thinner. Medyo numinipiso ang ating mga buto. So, at the age of 30, mas marami ho ang namamatay na bone cells kaysa ho sa build up. So, ganun po. Sino ho ang mga at risk for osteoporosis? So, ang osteoporosis silent disease yan without any symptoms. And sometimes ang nangyayari, yung fracture may be the first sign. Thus, we should be aware of the risk for developing it. Minsan ang unang punta sa ospital, napilayan na o nabalian na. Noon niya pa lamang kasi nga walang simptomas doon niya pa lang marirealize na very brittle na pala yung kanyang mga bones. And of course, mga risk factor of course, older age. Mas matanda tayo, mas at risk po tayo for osteoporosis. Actually, male and female, pareho mag-osteoporosis yan. Kaya lang, mas ang female. Up to 40% ng postmenopausal women ay meron nito. Imagine 40%. Because they are hormonally more susceptible. Ang estrogen found in younger women is protective sa osteoporosis. Kaya yung pagbaba ng estrogen sa katawan ng babae pag nagmenopause, napakarami bad effect niyan. Yung buto mo, lalambot, yung cholesterol mo, bababaho yung good cholesterol, tataas ang bad cholesterol, no? Tataas ang total cholesterol. Kahit na ang pasyente ay umiinom na ng anti-cholesterol, hindi pa rin maibaba because of hormonal thing, which is estrogen. Sa puso ang estrogen, also protective siya. But pag dumating sa edad na menopause na ang babae, pareho na lamang ng male. Wala na rin tayong protection sa heart problem. So, ang dami nawawala pag bumagsak na ang estrogen level ng kababaihan. And menopause or those who have undergone hysterectomy. So, ayan parang hindi nga pa nag-menopause kaso natanggalan naman ng matres. Ganun din po yun. Yung may family history ng osteoporosis, hereditary po yan. It runs in the family. Yun kulang sa exercise, yun kulang ang calcium sa diet, yung high protein diet, nakaka-osteoporosis yan. So yung mga sa South Beach diet, keto diet, puro high protein diet po yan, no? Ang balik niyan sa inyo, isa na yung
lack of calcium or osteoporosis. Kaya kung minsan yung mga ganyang extraordinary na mga diet, yung benefit lang ho kasing nakikita ninyo, hindi nyo ho nakikita yung bad side. So wag hong gaya-gaya, magpapayat ho kayo sa natural way. And of course, tulad ng sinabi ko sa inyo, too much coffee. Kasi ho kapalit nun, pag nag-urinate ka, sasama ho yung calcium. And any cola drinks. Yung alak ho, ayan, no? Kasama ho yan, yung paninigarilyo, and yung mga uminiinom ho ng steroid for chronic disease, and yung may mga thyroid problems. Ito ho mga binanggit natin, ito ho ang mga at risk na magkaroon ng osteoporosis. Sabi natin, ang osteoporosis, 4 times at risk for fracture. Di ba? So there are 8 ways para maprotektahan na natin ang ating mga buto, which is very important for us to know. Kailangan ho mag-take ng high calcium foods. Of course, calcium is necessary for bone formation. Yung mga dilis, fish with bones, high in calcium ho yan. And yung mga seafoods also high in calcium. Malunggay is very high in calcium. And yung mga green leafy vegetable also contain calcium. Ang mga young children ho need about 525 milligrams of calcium per day. Ang adult po, mas mataas, syempre, 800 milligrams per day. Ang mga nagbe-breastfeed na mother, kailangan ho niyan 1,200 milligrams per day. And pregnant women also. No? So, ayan ho. No? So, magkakaiba ho. Depende sa age, depende kung pregnant, depende rin ho kung nagbe-breastfeed. Now, but how do we take calcium? Yung iba ho kasi nagsusupplement ng calcium. Lalo na ho, minsan nagse-self-medicate. Naririnig ho kasi sa television, sa radyo, pagka nag-menopause na, kailangan na ho mag-take ng calcium supplement, but they take it from what? Synthetic supplement. I discourage you from taking calcium supplement because may problema ho tayo sa absorption. So, ang calcium ho, mahirap ma-absorb. And sabi nila, it has to be with vitamin D and magnesium. But, actually, kahit na ho nga may magnesium and vitamin D, mahirap pa rin ho siyang ma-absorb. So, ang problema ho natin dyan, meron ho kasing preparation yan na generic lang, na calcium lang. Not even, wala hong magnesium and vitamin D. Kasi nga ho, nag-self-medicate lang, so hindi niya alam na mas maganda ang absorption pag may magnesium and vitamin D. And actually nga ho, kahit na nga may magnesium and vitamin D, mahina pa rin ho ang absorption. So, ano ho ba ang mangyayari kapag hindi ho na-absorb ang calcium? Pag hindi ho yan na-absorb, hindi ho benefit ang makukuha ng tao, kung hindi harm. Hindi bali na ho kung walang effect, kaso ho harm. Why? Makadadagdag ho yan sa atherosclerosis, bara sa ugat. And number 2, magde-develop po kayo ng kidney stones. Di ho ba? So pareho hong mahirap na sakit yan, na sana hindi ka na lang nag-self-medicate ng calcium supplement. O kung hindi pwede ang calcium supplement, saan ho kukuha ng calcium? Sa whole food, sa natural na pagkain. Yan ho, talagang absorb yan. Kasi ho, sabi natin, ang katawan natin, ang cells, we have 30 billions of cells, may consciousness ho yan lahat. No? Ibig sabihin may isip ho. Pag na-sense niya ho na natural, absorb na absorb po yan. Kasi food grade, tulad ho ng malunggay, absorb na absorb po yan. But when you take calcium supplement,
Ayan na ho. Na-sense niya synthetic. Very poor ho ang absorption niyan. Baka 5% lang ho ang ma-absorb dyan. O yung 95%, dadagdag sa atherosclerosis mo, bara sa ugat, magkaka-kidney stone ka. Di mabuti pa hindi ka na lang nag-supplement. Kailangan ho sa pagkain lamang kinukuha yan. It's good kung makakuha kayo ng calcium na maganda ho ang absorption. But very few. And avoid high protein and high sodium diet. Pagka masyadong mataas ang protein intake ninyo at mataas ang sodium, ayan po, hindi ho maganda para sa buto. Kasi eating a 10-ounce steak or any meat, mag-i-interfere ho kasi yan sa calcium absorption. Pagka marami ho kayong protein intake, instead na ma-absorb yung calcium ninyo, uunahin niya hong i-absorb yung protein natin. Alimbawa, nagda-diet kayo. Ang ginagawa ho ng mga dinideliver na yan na diet. Kasi acidic. Ayun, no? Siyempre, kukontra yung calcium. Re-rescue. Yun nga ho. So, dadamihan ho ang protein. Babawasan ang carb. Di araw-araw high protein kayo. Yun ho muna ang tutunawin niya. Ay, a-absorb niya. Yung calcium ho, hindi. And yun na nga ho, pagka ho protein, lalo na ho kung meat, acidic ho yan, no? So, isa pa ho yun, no? Medyo pag acidic ho ang katawan, lumalabas ho si calcium from the bones. Ayun, be sure to temper your diet with carbohydrates and fats too. So, hindi lamang ho protein, moderately din po ang carb and fats. Eto na ho, again, limit your coffee. Kasi nga ho, you lose your calcium in the urine. If you are at risk for osteoporosis, then limit yourself for a light cup of coffee. Avoid nyo ho yung alcohol and smoking. Kasi ho, yung alak at tobacco interfere with bone formation. So, alam nyo ho ba na ang alcohol ay detrimental ang effect sa ating cells that is responsible for bone formation. They make your bone cells lazy and sluggish to do their job. Tinatamad ho yung cells natin pag umiinom tayo ng alak. Imbis ho gumawa sila ng new bone cell, wala ho. Lulugo-lugo, no? So, you will have weak bones. And if you are drunk and fall over, ayan, lasing kayo, natumba kayo, then you may crack your bones. Na-fracture pa kayo kasi mahina na yung buto nyo, tas lasing pa kayo. Limit yourself to 1 or 2, wag na hong uminom ng alak. Wag na hong limit to 1 or 2 alcoholic drinks, but do not drink alcoholic beverages. Say no to soft drinks. No? Ang very bad ho sa soft drinks, yung mga... Actually, lahat ho ng soft drinks are very acidic. But yung kasi, yung mga cola drinks, syempre may caffeine. Same thing with coffee. Iihin nyo rin ho ang calcium ninyo. Exercise moderately. So, any kind ho and any amount ng exercise ay makatutulong. Pero yung mga lightweight bearing exercise are the best. Using light dumbbells, kung magda-dumbbell ho kayo, light dumbbell lang po. Weight bearing exercise, brisk walking. So, yung mga running, dancing, and aerobics, medyo na po yan, pag may edad na kayo. Hindi na ho pwede ang pagtakbo, pagjajag, bakit po? Mga high-impact exercises na po yan. Kailangan ho, low impact. Ibig sabihin nyo, walang patalon-talon. Why? Nag-iingat nga ho tayo ng tuhod, tas tatalon kayo. So, naman ho, kung tumalon o mag-jogging, alam niyo ho ba na yung bigat ninyo, i-times ninyo sa 10. Yun ho ang bigat na ibabagsak ninyo sa tuhod ninyo pagka ho kayo tumalon. So if you are 60 kilos times 10, so it is 600 kilos that you are putting on your knees. O kung osteoporotic na ho kayo, di masisira ho yung kneecap ninyo, hindi kayo makakalakad. Para hong salamin yan, pag nabitak yan, hindi nyo na ho yan maibabalik sa original. Sa sinamaang palad ho, baka malagyan pa kayo ng metal sa tuhod, no? Only do
low impact exercises, stationary bike, brisk walking, swimming, pwede po yan. But jogging, running, hindi na ho yan pwede, no? And kaya ho yung mga nagsusumba, piliin nyo ho yung sinusumba ninyo. Kung yung sumba ho, yung step patalon-talon, wag na ho kayong tumalon. Piliin nyo lamang yung step na walang talon-talon. Badminton, tennis, high impact po yan. Hindi na ho yan pwede. Mababalian ho kayo at mapupunitan ho kayo ng buto. Wag nyo nang ipilit na kaya nyo pa. Kahit ho kaya nyo pa, sa tingin ninyo, yung age ho ng buto ninyo ay talaga hong may edad na. So, mahina na ho yan. Hindi na ho yan kasing elastic as before. Aminin ho yan, katotohanan na yan. Kasi, pag denial ho kayo at sasabihin nyo, kaya ko pa, ayan ho, mga nababalian, napupunitan ng knees. Mas maganda ho yung inaamin lang ang katotohanan. Ayan hong pagtitake, yun nga sabi natin, ng calcium supplement. Sinabi natin kanina, hindi ho pwede yung galing sa synthetic kasi ho poorly absorbed. It may increase the risk of developing kidney stones and atherosclerosis if it is not properly absorbed. There is a poor absorption ng calcium when it comes from synthetic calcium supplements. So we better take calcium from food grade, pagkain po. Yung mga matagal na ho naka-calcium supplement, punta ho kayo sa clinic namin para ho ma-flush out natin yung excess calcium na inilagay ninyo sa katawan ninyo for so many years. Yung mga women ho na nag-self-medicate ng calcium lang, and kahit na ho may vitamin D and magnesium, hindi pa rin ho yan masyadong absorb. Para ho matanggal natin yung excess calcium sa inyong katawan, para hindi ho dumagdag sa bara nyo sa ugat at hindi pa po kayo nagkaka-kidney stone, no? In summary ho, of course, the stronger the bone, of course, the less likely na it will fracture. Building bones, bone strength, should be started at an early age para ho we can reap the benefit and rewards sa atin hong senior years. Ang ating bones will improve with proper diet, low impact exercises, and some medications if necessary. Plan for your bone health today, not tomorrow. Do our detox and blood cleansing program because this will help you build a stronger bones. Saving your bones is also saving your life. So, Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. Long may 0756. Nagpalab ako at ultrasound. Okay naman lahat. Madalas pa din bloated at medyo nawawala gana kumain. Pag di makafart, ano po, ibang cause. Ultrasound po, hindi ho dyan nakikita ang stomach, small and large intestine. Posible ho kasing parasitism kasi ang may maraming parasite ho, lagi ho yung bloated. Hindi rin ho nakikita ang parasite sa ultrasound and even CT scan. Mas ma-advise ko ho kayo, magpa-vector scan ho kayo, naka-promo ho kami, makikita hong lahat from parasite to gallstone, small intestine, large intestine, pati ho liver, makikita pong lahat yan. Mas sensitive ho siya kesa sa laboratory test, no? So, samantalahin niyo ho habang naka-promo pa ho kami. And walang tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. And everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista ho kayo ahead. And Ivy, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412 at 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at
0810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking or asymptomatic pneumonia. Always remember that pneumonia is the number 1 killer in elderly and diabetic patient also. Sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para naman ho dun sa mga wala namang karamdaman at gusto nyo lamang magpaputi, magpaganda at magpalakas, meron ho tayong beauty drip that is available in the clinic. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook account po natin, Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.